Sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang agency ko sa Pilipinas papunta dito sa Dubai. Tara, kwentuhan tayo habang nagluluto ako ng pad thai. Hello sa'yo! Curious ka ba anong agency ko sa Pilipinas kaya ako nakakapagtrabaho ngayon ng caregiver or nursing assistant dito sa Dubai? Nagbasa-basa ako ng mga comments sa last vlog ko. Ang daming comment nun, puro ang tanong anong agency ko. Sensya na kayo sa niluluto ko kasi nakita ko nga lang sa TikTok University at nag-crave ako kaya ayan, ginaya ko na rin. Ingitera yan. Ay sa'yo, kung tinatanong mo nga ba kung agency ako nang galing kaya ako nakakapagtrabaho ng caregiver ngayon dito, ay hindi po. Wala po akong agency sa Pilipinas kaya ako nakakapagtrabaho ngayon ng caregiver dito sa Dubai. Ganito po yung ginawa ko nung nagtatrabaho pa ako sa bahay bilang nani. Nung naka 1 year and 6 months na ako, nag-resign po ako sa trabaho. Nagpa-cancel po ako sa dati kong employer at nabigyan po ako ng 28 days grace period para makahanap ng bagong employer or ng trabaho sa labas. Yes, opo, ganito po yung rules dito sa UAE. Pag naka-finish contract ka o naka 1 year finish contract at kung ayaw mo na nga mag-renew or magpatuloy sa amo mo, may karapatan ka pong hindi na mag-renew sa kanila or kung gusto mo magtrabaho ka na sa labas or humanap ng bagong employer. Syempre, dapat po mahalagang makipag-usap kayo na maayos sa amo nyo para bigyan po nila kayo ng release paper. Mahalaga talaga na alam mo yung rules ng bansang pupuntahan mo dahil dayuhan nga lang tayo dito. Ayun po, pagkatapos po akong i-cancel ng dati kong employer, naghanap-hanap po ako ng lilipatan kong home care or clinic para nga sa bago kong trabaho. At sa awa ng Diyos, nakahanap naman po ako ng magandang home care na lilipatan ko at makapag-umpisa ng aking caregiver journey dito sa Dubai. Dati po kasi habang nagtatrabaho ako bilang nani sa bahay ay nag-aaral ako bilang nursing assistant dito sa Dubai. At buong pasasalamat ko naman po sa sarili ko dahil ngayon ay napapakinabangan ko na po yung pinag-aralan ko dati. Sa una po talaga hindi madali dahil mahirap dito sa ibang bansa na nagtatrabaho ka tapos nag-aaral ka. At the same time ikaw po yung nagsusuporta sa pag-aaral mo. Pero masasabi mo ngang worth it yung hirap pag nakita mong nagbubunga yung pinaghirapan mo. Ikaw, isa ka rin ba sa nangangarap makapag-abroad or maging isang nursing assistant dito o caregiver? Ipagpatuloy mo lang yan. Dati ganyan lang din ako, puro pangarap. Pero hindi ako sumuko. Nagtiwala ako sa Diyos at sa sarili ko. Tandaan mo, lahat ng successful story ay nag-umpisa lang din sa mindset at pangarap. Sabi nga nila, isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong to. Kaya gawin mo na yung mga paraan para maabot mo yung mga pangarap mo. Eka nga nila, libre lang mangarap kaya taasan mo na. Walang bayad pero may sukli. Kung umabot ka na nga dito, paki-comment mo naman kung taga saan ka. Paki-share mo na rin pala tong video ko para mas marami pa tayong ma-inspired na mga kababayan natin. At kung nagustuhan mo nga itong mga ganitong vlog ko, paki-follow mo naman ako para sa mga susunod ko pang video. Thank you sa panonood. Masalamat!